narinig ang pangalang Dumaguete. Bago pa man itinayo ang mga batong kampanaryo o pamantasan. Nariyan na ang lupain, lunti, mataba, hinahaplos ng dagat, at ang mga sinaunang naninirahan dito. Panahon bago dumating ang mga dayuhan. Bago pa man narating ng mga banyagang barko ang mga baybayin ng Pilipinas, ang lugar na kilala natin ngayon bilang Dumaguete ay tirahan na ng mga katutubong nagsasalita ng Austronesian, mga komunidad ng mangingisda, magsasaka, at mga artisanong naninirahan sa mga baybaying pamayanan. Namuhay sila sa tabi ng dagat, nakikipagkalakalan sa mga karatig pulo, at namumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan, sa bundok at sa dagat. Pinamumunuan sila ng mga dato, iginagalang na pinunong tribal na nagpanatili ng kaayusan, nagprotekta sa kanilang komunidad, at nagpugay sa mga espiritu ng kalikasan sa pamamagitan ng mga ritual at pista. Payak ang kanilang ekonomiya, ngunit sapat sa pangangailangan, nakatuon sa pangingisda, pagsasaka, paggawa ng bangka, at pakikipagpalitan ng kalakal sa Mindanao, Cebu, at Borneo. Ngunit hindi laging payapa ang panahon. Noong 1500s, nagsimulang salakayin ng mga Moro mula sa timog ang mga baybaying pamayanan, nanununog, nagnanakaw, at dumudukot ng mga tao. Tinawag ng mga lokal ang mga pagsalakay na ito na dagit, na nangangahulugang agawin o dukutin. Mula sa salitang ito, isinilang ang pangalang Dumaguete, ang lugar kung saan inaagaw ang mga tao. Panahon ng Kastila, 1565 hanggang 1898. Noong 1565, sinimulang sakupin ng mga Kastilang pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang Kabisayaan. Pagsapit ng 1600s, napasailalim na rin ang Dumaguete sa pamumuno ng mga Kastila at isinama sa encomienda system, pamahalaang kolonyal sa pamamagitan ng mga hinirang na lokal na pinuno. Pumasok ang mga misyonaryong Agustino at Recoletos upang ipakilala ang Kristyanismo, at noong 1620, naitatag ang parokya ni Santa Catalina ng Alexandria sa Dumaguete. Upang maprotektahan ang bayan mula sa mga pagsalakay ng Moro, nagtayo ang mga Kastila ng mga batong bantayan at moob. Pinakatanyag dito ang Dumaguete Bell Tower na itinayo noong kalagitnaan ng 1700s, isang tore na nagsilbing tanawan at kanlungan. Kasabay ng paglakas ng impluwensya ng Kastila, umusbong din ang kalakalan at edukasyon. Unti-unting naging sentro ng relihiyon at kultura ang bayan. Bagaman nanatili ang wikang Cebuano, malalim na naitanim sa Dumaguete ang mga kaugaliang Kastila, pangalan, at pananampalataya. Sa kabila ng kolonyal na pamumuno, nagsimulang sumibol ang mga edukadong Dumagueteño na naimpluwensyahan ng mga reformistang Pilipino at mga revolusyonaryo noong huling bahagi ng 1800s. Panahong Amerikano, 1898 hanggang 1941. Sa bisa ng Treaty of Paris noong 1898, isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Noong 1901, dumating ang mga Amerikanong misyonaryo sa pamumuno ni Dr. David Sutherland Hibberd at itinatag ang Silliman Institute, ang kauna-unahang pamantasang Protestante at Amerikano sa buong Asya. Ito ang simula ng bagong yugto ng edukasyon sa Dumaguete. Ipinakilala ang Ingles bilang wikang panturo. Ang Silliman ay naging simbolo ng akademikong kahusayan, na umakit ng mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng bansa at kalapit na bansa. Lumago ang populasyon ng lungsod. Naipagawa ang mga kalsada. Umayos ang mga serbisyong pampubliko. Nakilala ang Dumaguete, hindi lang dahil sa pagiging mahinahon ng mga tao, kundi dahil sa pagunlad ng kaisipan at lipunan. Panahon ng pananakop ng Hapon, 1942 hanggang 1945. Dumating ang kadiliman sa Dumaguete noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1942, sinakop ng Japanese Imperial Army ang bayan, kaya't marami sa mga mamamayan ay napilitang lumikas patungong kabundukan. Ang ilan ay sumapi sa mga gerilya, ang iba na may tahimik na tumutol. Panahon ito ng takot, ngunit pati na rin ng katatagan. Noong 1945, pinalaya ng mga alyado at ng mga gerilyang Pilipino ang Dumaguete. Malalim ang sugat na iniwan ng digmaan, ngunit muling bumangon ang lungsod, buong tapang na muling itinayo. Mula sa pagkakalaya hanggang sa pagiging lungsod, 1945 hanggang 1948. Pagkatapos ng digmaan, muling sumigla ang Dumaguete. Mabilis ang mga hakbang sa muling pagtatayo. Muling nagbukas ang Silliman University. Nagpatuloy ang mga negosyo. Noong 1948,
opisyal na idineklara ang Dumaguete bilang chartered city at kalaunay naging kabisera ng Negros Oriental. Mula noon, naging masiglang sentro ng edukasyon, sining, at kultura ang lungsod. Naidagdag sa silaman ang iba pang pamantasan gaya ng St. Paul University Dumaguete, Foundation University, at Negros Oriental State University, na nagpatibay sa reputasyon ng Dumaguete bilang isang university town. Makabagong Dumaguete. Ngayon, ang Dumaguete ay isang kaakit-akit na baybaying lungsod na kinagigiliwan ng mga lokal at dayuhan. Kilala ito sa mga paglubog ng araw sa boulevard, sa kultura ng motorsiklo, at sa init ng pagtanggap ng mga tao. Patuloy ang pag-unlad nito, pinaghahalo ang tradisyon at modernong pamumuhay. Ito ay lungsod ng mga makata, estudyante, guro, maninisid, at nangangarap. Dito ginaganap ang mga pandaigdigang komperensya, pista ng musika, forum sa akademya, at lumalagong komunidad ng teknolohiya. Sa kabila ng mga hamon ng makabagong panahon, nananatiling buhay ang kaluluwa ng Dumaguete, isang lugar kung saan ang kasaysayan ay ginagalang, at ang hinaharap ay malugod na tinatanggap. Hit the streets, boys are neat and girls are pretty. Kids alright, dogs don't bite and drunks are friendly. You can dance in the streets of Dumaguete. You can laugh till you drop, you are free. You can sleep at the parks all night or day. You can smile, that's alright in Dumaguete. You can dance in the streets of Dumaguete. You can laugh till you drop, you are free. You can sleep at the parks all night or day. You can smile, that's alright in Dumaguete.